Ang wedding natin. Prangkang sabi ni Carter, na wala ang emosyon sa mukha niya. Kumurap-kurap ang mga talukap ko ng maraming beses, sinusubukang i-proseso ang kanyang mga salita. Excuse me, ano? Ipinilig ko ang aking ulo, sinusubukang ibalik ang aking atensyon. For a minute there, I thought you said wedding. Ang aking lalamunan ay nagpapadala ng isang awkward na tawa, at ang seryosong mukha ni Carter ay nananatiling maliwanag. Iyan ay dahil ginawa ko. Sagot niya, naglabas ng ilang sheet ng mga legal na dokumento. Ang braso niyang kamay ay ipapasa sa akin, kahit natitig ako sa kanila ng nanlalaki ang mga mata. Ito ay isang biro, tama ba? Ungol ko. Kung gayon, hindi ito nakakatawa. No, hindi ito biro. Ito ay totoo. Huminga ng malalim si Carter, naglabas ng panulat. We have to decide a date and a venue. I was thinking a simple City Hall public official wedding. A real one would take too long to plan. Nagkibit balikat siya, pinasa pa ang ilang papel sa daraanan ko. Sa loob ng ilang araw, dadalhin kita sa pamimili ng damit at lahat ng iyon. Gusto ko lang maalis ang mga legal na bagay. Pinutol ko siya, binalik ang mga papel sa magulo niyang desk at tumayo. Hell no. Ibig kong sabihin, maaari tayong magkaroon ng isang tunay na kasal, ngunit kailangan itong planuhin sa loob ng linggong ito. Hindi kita pakakasalan. Pinutol na naman siya ng boses ko. Babalik ako sa Florida para makasama sina Jason at Matilda. At ang anak ko. And I am going to live my life how it was before you forced me here. Kumunot ang noo ko, sinasabi sa kanya na seryoso ako. Madaling makita ang galit ni Carter habang namumula ang mukha. Kinuyong niya ang mga papel sa kanyang kamay, nagsimulang durugin ng buo ang mga iyon habang tumayo siya sa kanyang upuan. You are going to marry me, and that's final. I have spent years find you and I'm not letting you go again. Naririnig mo ba ako? No, hindi kita naririnig. Hinding-hindi ko sasabihin, at mas gugustuhin kong mamatay kaysa manatili dito kasama ka. Umawang ang labi ko, hinahawakan ang mga form na gusto niyang pirmahan ko. Pinunit ko ang mga form sort, hinahayaan ang mga piraso na mahulog sa sahig. Hindi kailanman. Tumama ang mga mata ko sa kanya. Kung hindi pa galit si Carter ngayon. Ang kanyang frame stock sa paligid ng kanyang desk, marahas na hinawakan ang braso ko. You'll marry me, one way or another. Ungol niya, hinila ako sa braso palabas ng opisina niya. Napangimi ako sa hawak niya, habang hinihila niya ako paakyat sa dalawang hagdanan na akala ko lang dinadala ako sa kwarto ko. Sa wakas ay nakarating na kami sa pinto, at binuksan ito ni Carter, tinulak ako sa loob bago ako tuluyang ikulong. Sa kabilang banda, si Matilda. Ilang araw na ang nakakalipas simula nang makatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Ito ay ganap na baliw dito, si Jason ay may bawat istasyon ng pulisya na mayroon siyang impluwensya sa pagtingin sa kaso. Mayroon pa siyang maraming personal na investigador sa trabaho. Sa palagay ko hindi ko napagtanto kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya. Siya ay nakakakuha ng higit at higit pang impormasyon araw-araw, ngunit palaging tumama sa isa pang dead end. Ang lahat ng sinabi sa amin ni Bianca ay ang unang pangalan ng lalaki, na siya ay bukod sa isang gang, at isang paglalarawan sa kanya mula sa kanyang memorya. Buong araw at magdamag na nagtatrabaho si Jason sa paghahanap sa kanya, at ako ay nasa bahay na nagbabantay sa mga lalaki. Walang tigil sa pagtatanong si Owen tungkol sa kanyang ina. Siya ay nagkaroon ng mini tantrum sa nakalipas na ilang araw, hinihiling na makita siya. Hindi kailanman siya nawalay sa kanya ng ganito katagal, si Bianca ay walang ginawa kung hindi magtrabaho at makasama ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang sinasabi kung paano niya gusto ang isang normal na buhay at magpatuloy, ngunit hindi siya magtatagumpay sa karumal-dumal na trabahong ito, hindi kailanman iniisip ang tungkol sa kanyang sarili. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na mas babantayan ko si Owen kung ang ibig sabihin nito ay makakahanap siya ng bagong trabaho, at magpapalipas ng ilang gabi sa bayan, ngunit tumanggi siya. Sa tingin ko hindi niya kayang malayo kay Owen. Ito ay dapat na torture kung nasaan man siya. As long as she keep quiet about him though, her son should be safe. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig kong bumukas ang pinto sa ibaba, hindi inaasahang uuwi si Jason ng 4 na oras pa, kaya kakaiba ang pagdating na ito. Tumayo ako mula sa aking mga tuhod sa playroom ng bata at pumuntang suriin ang entrance. Tahimik ang area, bumukas ang pinto. Gumagalaw ang mga braso ko para isara ito, ngunit habang papalapit sila, kitang-kita ko ang mga bodyguard sa magkabilang gilid ng pinto sa sahig sa sarili nilang putik ng dugo. Ang aking lalamunan ay nagbabantang bibigay at masusuka, ngunit kahit papaano ay pinipigilan ito. Ang una kong instinct ay protektahan ang mga bata, kaya, sa abot ng aking makakaya, ang aking mga paa ay mabilis sa hagdan patungo sa playroom. Tumigil na ang ingay ng mga batang naglalaro, na nagpabilis ng tibok ng puso ko 1 milya bawat minuto. Pagtingin ko sa playroom, kumalabog ang tiyan ko, nakakakilabot ang eksena sa harapan ko.
Nakaharap sa akin ang tatlong hindi pamilyar na lalaki, si Ricky sa braso ng isang lalaki at si Owen sa isa pa. Ang ikatlong lalaki ay may hawak na isang walang laman na syringe. Parehong nilalamig ang dalawang lalaki at nararamdaman kong tumigil ang puso ko. Bago pa makapag-react ang katawan ko para iligtas sila, may tumusok na karayom sa sarili kong leeg. Ang silid ay nagsimulang lumiko, at ako ay nahihilo, at tulad ng inaasahan, lahat ay nagiging itim. Sa kabilang banda, si Robel. Are you kidding me? Kasal, sino siya sa tingin niya? Una niya akong kinidnap, nabuntis, dinurog ang puso ko, kinidnap ulit ako, umasta na parang bitch at ngayon ay pinipilit niya akong magpakasal sa kanya. Ano ang pumapasok sa ulo ng lalaking ito? Kung hindi lang siya ganun ka self-centered as, siguro naging masaya kami. Baka makikilala ni Owen ang kanyang ama, at hindi kami malalagay sa gulo na ito. Ngunit hindi, kailangan naming gawin ang lahat sa mahirap na paraan. Kung iniisip niyang aakyat ako sa altar na iyon at sasabihing I do, nagkakamali siya. Bakit gusto niya ako ngayon? Bakit ayaw niya sa akin kung willing naman akong maging kanya? Alam mo, sobrang katulad niya si Owen. Lalabas kami sa kainan at o-order ako ng ice cream, pero sasabihin niya sa akin na ayaw niya. Saktong paglabas namin sa pintong iyon, nagbubulungan siyang bumalik at kunin ang dessert. And this is with everything. Si Owen ay isa ring splitting image ni Carter. Like freakishly similar in looks. Halos hindi ko makita ang sarili ko sa kanya. Kapag tinitingnan ko si Carter, si Owen ay nakausli sa kanyang mga features at ang aking isip ay nahuhulog sa kagaanan, alam na ang aking baby ay ligtas. Iyon lang talaga ang nagpapanatili sa akin sa mga araw na ito. It's been hard though. Ever since I freak out on him for 4-star engagement, hindi na siya nagpakita. Sa halip, isang slutty maid ang naghahain sa akin ng pagkain kada ilang oras. Itinaas niya ang kanyang palda hanggang sa sukdulang taas, ibinababa ang kanyang kamiset hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Sa palagay ko, isa pang paghila at isang nip-snip ang magaganap, at walang sandali na hindi niya ito pinipitik ang kanyang buhok. Ngayon, hindi ako slut na pinapahiya siya, ang kanyang hitsura ay hindi talaga kung ano ang slutty tungkol sa kanya. Ang kanyang ugali at bitchy insults ang gumagawa sa kanya kung ano siya. At least kung mapipilitan akong pakasalan ng lalaki na ito, mapaalis ko agad ang bitch na iyon. Kibit balikat, napabaling ang ulo ko sa tunog ng pagbukas ng pinto. Inaasahan na ito ang bitch na iyon, ang aking mga pagtatangka na gawin ang kahit ano maliban sa paghiga sa kama, nagtatampo sa sarili kong kalungkutan, ay hindi na umiral. Iwan mo na lang sa dresser and fuck off, I'm tired of your bitchy bullshit. Tumikim ako habang nakatingin sa kisame. I'm tired of yours as well. Isang inis na boses ang tumunog. Mas malalim pa sa maids, pero mas mataas kay Carter. Napaangat ang ulo ko sa boses, at nakapatong sa isang mas bata na mukhang lalaki, na tila nasa maagang 20s. Siya ay may balat na toffee, itim na buhok at medyo manipis, ngunit malinaw na mga kalamnan na dumadaloy sa kanyang shirt. Who the hell are you? Tanong ko, itinukod ang aking sarili gamit ang aking mga siko. Ang kanyang hindi nagmamalasakit na hitsura ay nagbago sa isang masaya, na nag-aanyaya sa kanyang sarili. Ako si Wayne, bati niya. Okay, Wayne. Matigas ang boses ko, bakas ng inis na ibinato para sa sarili kong kasiyahan. Baka sa pagiging bitch, magbago ang isip ni Carter na pakasalan ako. Anong kailangan mo? Pinadala ako ni boss para tulungan kang maghanap ng damit. Simpleng sabi niya. Napagpasyahan niya na pinakamahusay na mag-online shop, dahil balita ko nahihirapan ka. Bumuntong hininga siya. Just a word of advice, hindi ka mananalo dito. Hindi ko pa siya nakita nakaset sa isang bagay na medyo nakakatakot. Halos pabulong na sabi ni Wayne nang maupo siya sa gilid ng kama. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya pakakasalan, kahit anong gawin niya. Parang confident ang boses ko sa labas habang nasa loob, nakaramdam ako ng takot, wala talagang paraan dito. Malaking pagkakamali, sambit niya, nagpakawalan ng malalim na buntong hininga. I'd hate to see you dead. Madalas mangyari dito. Bumaba ang mood ni Wayne, at medyo bumagsak siya bago muling bumangon. Okay, back on what I'm here to do. I found a few dresses to choose from. Sumunod siya, iniabot sa akin ang iPad mula sa kanyang mga kamay. Nag-scroll ako saglit, nag-click sa ilan upang suriin ang mga ito. Bawat scroll na gagawin ko ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng mukha ko. Ang pamimili ng wedding dress ay dapat masaya at exciting, parang torture lang. Pagkatapos ng halos isang oras ng pagpili, ang dress ay natagpuan. Kulay cream ito, may lace sa paligid ng katawan. Habang ang dress ay dumadaan sa balakang, ito ay nagbabago sa isang sutla na makinis na palda. Ang dress ay walang strap at nahulog sa sahig. Ito ay napakaganda. Perfect choice, tumango si Wayne, ibinalik ang iPad. Magugustuhan ito ni boss. Tumayo siya, nag-aalok ng maliit na ngiti.
Ako na ang mag-o-order. Nako, gusto ka sana ni Carter sa opisina niya. Napalunok ang ulo ko sa isang tango, huminga ng malalim. Salamat, matamlay kong sabi, umaandar para makasabay siya. Paano ka makakarating ulit? Umalangaw-ngaw ang boses kong nagtatanong nang magsimula na siyang umalis. Sundan mo ako, sabi niya, nagpatuloy sa kanyang pag-alis. Dahan-dahan akong sumugod sa likod niya, gusto ko na talagang hindi makita ang nakabihag sa akin. Ginagabayan ako ni Wayne sa mahabang pasilyo, na dumaan sa maraming silid pansamantala. Pagkatapos ng 1 minuto, nakarating kami sa opisina. Nandito na tayo, ngumiti siya, tumango ulit sa akin, bago umalis. Pinihit ng kamay ko ang doorknob, nag-aalangan itong binuksan. Habang ginagawa ko, napuno ng pagsisisi ang aking damdamin. Umupo si Carter sa kanyang desk, isang babaeng half-naked ang nasa kanyang kandungan. Nagsusubuan sila sa mukha ng isa't isa, ngunit naghiwalay pagkatapos nilang mapagtantong bumukas ang pinto. Inihagis ni Carter ang babae mula sa kanya na parang isang basahang manika, at tumakbo siya sa pagsusuot ng kanyang mga damit. Magkahalong galit at panghihinayang ang mukha niya, habang ang sa akin naman ay puno ng matinding galit. Pinipilit mo akong pakasalan ka, at ito ang nakukuha ko. Lumalabas ang boses ko bilang malamig at hindi mapagpatawad. You can't even be faithful, and you expect me to love you. This is bullshit, ngumisi ako, puro pandidiri sa mukha ko. Ang mga palihim niyang tingin sa akin ay puno ng guilt. Listen, panimula niya, pero agad ko siyang pinutol. No, matigas kong sabi. Hindi ako makikinig. Hindi ako sasagot sa'yo. Aalis na ako. There will be no marriage. There will be no love. Hinding-hindi ko ibibigay ang sarili ko sa isang taong kasuklam-suklam at malupit na katulad mo. Akala ko dati na dinudurog mo ang puso ko sa unang pagkakataon ay ang pinakamasamang bagay sa mundo. Pero, mali ako. Namuo ang galit ko at hinila ako ng mga paa ko palabas ng opisina, pabagsak na isinara ang pinto sa likod ko. Aalis ako dito at babalik sa anak ko kahit anong gawin niya. Sa kabilang banda, si Carter. Well, I fucked up big time. Kung hindi pa ako kinasusuklaman ni Robel, galit na siya ngayon. Maaaring hindi pa ito pag-ibig, ngunit pinangangalagaan ko ang kanyang kaligtasan. Ang pagkuha sa kanya bilang aking asawa ay matiyak na walang mananakit sa kanya. Ang kasal na ito ay mangyayari sa gusto niya o hindi. Balang araw, mawawala ang galit niya sa akin, magkakaintindihan kami sa isa't isa. Bakit may nanakit sa kanya, tanong mo? Well, ito ay simple. Ang deadbeat niyang ama ang dahilan. Ilang buwan ko na siyang sinusubaybayan pagkatapos tumakbo si Robel, tinitiyak na wala siyang contact sa kanya, ngunit wala siya. Naging maayos ang lahat sa loob ng 3 taon, nakadroga pa rin siya, ngunit umiwas siya sa gulo sa iba at sa batas. Pagkatapos, 1 taon na ang nakalipas, nangyari ang insidente. Nagsimula siyang magsugal noong taon na iyon, nawala ng bahay, kotse, ipon, lahat. Ngunit masyado siyang naadik sa droga kaya ibibigay niya ang lahat para sa kanila. Pumunta siya sa Z Monsters, ang pinakamalaking karibal konggang dito sa Oregon, at humingi ng panibagong utang. Pinagbigyan nila ito, ngunit may kondisyon, ang tanging natitira sa kanya, ang kanyang anak na babae. Ang ama ni Robel, si Daniel, ay sumang-ayon sa mga tuntuning ito, at sinabing makukuha nila siya kung mahanap nila siya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang gumaling si Daniel, nagparehab siya at nilinis ang mga bagay na sumisira sa kanyang katawan. Noon kami pumasok. Nang marinig ang balita na ibinente niya ang kanyang anak, inutusan ko ang aking mga tauhan na dalhin siya. Sa galit nila, pinalo ko siya, hinihiling na sabihin niya sa akin ang bawat detalye tungkol sa ang palitan. Pagkatapos, gumawa kami ng deal. Walang paraan sa impyerno na si Robel ay mapasailalim sa Sea Monsters. Masisira siya nito, kaya, ang alok na ibinigay ko ay hanapin siya at, sa halip na si Diego, ang pinuno ng mga Sea Monsters, ang aking gang ang kukuha sa kanya at protektahan siya. Para mas maging ligtas ang mga bagay, papakasalan niya ako at pagkatapos ay ituring siyang hindi mahawakan ng mga Sea Monsters. Wala akong pakialam kung mahal niya ako, gusto niya, o hamakin, pero papakasalan niya ako. At tutuparin ko ang pangako ko, at puprotektahan ko siya sa kasamaan ni Diego. Nawala ang pag-iisip ko nang tumunog ang desk phone ko. Tinuturuan ng aking mga kamay ang aking mga mata, hinimas ang mga ito upang subukang mag-adjust muli sa kasalukuyan. Muling tumunog ang telepono, at sa pagkakataong ito ay sinagot ko na. Ah, Carter, my boy. Isang groggy na boses ang tumunog sa telepono. Sino ito? Matigas kong tanong, nakasandal sa malaking leather chair ko. I have something of yours, Carter. Isang malakas na Spanish accent ang tumunog sa telepono. At sa tingin ko ay gugustuhin mo itong ibalik. Walang panghihimasok sa mansyon at walang naiulat na nawawala. Mabilis na nagtatype ang aking mga kamay sa desktop, na inilabas ang mga security camera mula sa loob ng kwarto ni Robel.
Natutulog pa rin siya, parang buong araw. Napansin ko ito nung nagsimula siyang manatili sa akin 4 na taon na ang nakalilipas. Kapag naiinis siya, natutulog siya. Buong araw. Medyo nakakainis, pero I guess it's just how she copes. Hello, ang tunog ng boses, nagbalik sa usapan. Ano ang posibleng mayroon ka? Tanong ko, tinapik ang aking mga daliri sa kahoy na mesa. Tumatawa lang ang lalaki sa pamamagitan ng telepono. Oh, hindi mo alam. May sikreto ang little lady friend mo na si Robel. Oh, this is good. Naririnig ko ang excitement sa tono niya. Buntis si Robel nang umalis siya. Ang kanyang tawa ay walang mas mababa kaysa sa malas. I've got your little boy here with me. Well, he's out cold, along with his caretaker and her son. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Aking anak na lalaki, nabuntis si Robel. All along, akala ko siya lang ang anak ni Matilda at Jason. Nang hindi sumagot sa lalaki, mabilis na nag-type ang mga daliri ko sa keyboard, hinahanap ang mga snapshot ng 2 batang lalaki. Ang unang larawan ay ang babaeng Matilda na may hawak na isang blonde na buhok at itim na buhok bata sa bawat braso. Mga 1 taong gulang sila sa larawang iyon. Ang pangalawa ay ang pinakabagong mga larawan nila. Lagi silang magkasama. Naglaro sila sa park, gumagawa ng mulch angels sa sahig ng playground. Ang isang bata ay blonde, habang ang isa naman ay itim ang buhok. Habang nag-scroll papalapit ang mouse ko, mas lalong lumilitaw ang mga katangian ng batang itim ang buhok. Kamukha niya si Robel, walang duda sa isip ko. Pinag-aralan ko ang facial features, at doon ko nakita. Ang ilong niya, isang kakaibang bahagi upang ituro, ngunit ito ay lubhang namumukod tangi. Ilong iyon ng aking ama, ilong ko, at iyon ang aking mga mata. Okay, anong gusto mo? Nanginginig ang boses ko sa telepono. At sino ka? Bakit, hindi mo ako naaalala, brother? Ang pangit ng boses niya. It's Julian, ang aking ex-second command. Magkaibigan kami nung bata pa kami, at magkasama, naabot namin ang tuktok ng rango hanggang nang magkasama. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nagiging corrupt. Ako ay kabaligtaran ng isang santo, ngunit si Julian ay tumatagal ng higit na paraan kaysa sa iba. Wala siyang moral at papatay ng tao dahil sa pagtingin sa kanya ng mali. Julian, napaluwa ako, nanginginig. Anong gusto mo? 2 bilyon. Simpleng sabi niya, ibigay mo ang pera, papakawalan ko ang mga hostage. Nagpo-propose siya, na ikinagalit ko. Sa lahat ng perang ito, makikita ito ng iba bilang wala. Ngunit malapit na akong gumawa ng $5 bilyong na pakikitungo upang bayaran ang mga opisyal ng gobyerno sa susunod na 50 taon. Masyado na silang naghihinala sa aktibidad ng gang. Fine, paano ko ipapasa sa iyo ang pera? Nagsasalita ang tense kong boses, kumukuha ng tseke. Meet me at the storage unit. Dalton Street, bukas. Mag-isa. Formal siyang nagsasalita, seryoso ang tono niya. Pumunta mag-isa o mamatay ang bata. Sige, pupunta ako dyan, sabi ko pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Sinusubukan ng aking boses na manatiling kalmado, ngunit ito ay ganap na nabigo. Oh well, ibinagsak ng kamay ko ang phone sa desk at nagsimula na akong tumayo. I can't decide kung kanino ang pinakagalit, Robel, sa paglayo sa anak ko sa akin, o kay Julian sa pagkuha sa kanya. Dinala ako ng mga paa ko papuntang gym. I decided to calm myself bago kausapin si Robel. Mas mabuting magkaroon siya ng magandang paliwanag. Sa kabilang banda, si Robel. Biglang pumasok si Carter sa kwarto ko, pulang-pula ang buong mukha niya, at puno ng pawis. Aaminin ko, medyo mainit, halos nakikita ko ang kanyang six-pack sa pamamagitan ng kanyang pawisan na shirt, and that jawline. Oh geez, naluluha ako sa isang lalaking sumisira sa buhay ko. Medyo nabawasan ang aking naiinip at hindi interesadong ekspresyon, ngunit mabilis ko itong pinatayo. Can I help you? Kailan mo sasabihin sa akin na may anak ako? Nagtatakang tanong niya, at nanlamig ang dugo ko. Kailan? Sigaw niya, natahimik naman ako sa gulat. Nasaan siya? Anong ginawa mo? Humihingal ako, bumangon sa kama. Sa iba, magmumukhang multo ang mukha ko, o di kaya'y zombie. Whatever, nawala ang kulay sa mukha ko, at nanlamig ang mga daliri ko. Papatayin niya ako. Anong ginawa ko? Ang ginawa mo. Patuloy siya sa pagsigaw. Now answer me. Bakit hindi ko alam? Naikuyin niya ang kanyang mga kamao, ang galit na lumalabas sa kanyang mga mata. I didn't want you to. Gusto kong mamuhay ng mapayapa at malayo sa iyo. Delikado ka. Ito, delikado ang buhay. Sigaw ko pabalik. Fucking hell, Robel. Nagmura siya, pinasadahan ng mga kamay niya ang buhok niya. Alam mo ba kung gaano mas delikado ang hindi pagsasabi sa akin? Pagkastigo ni Carter, nakatingin sa akin ng patay sa mata. Ayokong mabuhay ang anak ko sa ganitong buhay. Gusto kong maging normal siya.
Hindi pinilit na pumatay at magnakaw at maging kriminal. Pumatok ako pabalik, ipinulupot ang aking mga braso sa paligid. Mas ligtas siya sa akin kaysa sa iyo. Then why the fuck is he held for ransom? Well, dumura siya, lumalakas lang ang boses niya. Why the hell isn't he safe? Ha? Because I didn't know about him. Kung hindi pa malamig ang dugo ko, ngayon na. Naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata, na kidnap ang aking munting anak. Ransom, nanginginig ang boses ko, umupo ulit sa gilid ng kama. Para sa 2 bilyon, sabi niya, bumaba ng ilang octaves ang boses niya. Sa pagkakataong iyon ay nagpakawala ako ng hikbi. Bago pa niya namalayan, napatayo na ako, sumugod sa kanya. Ang aking mga kamay ay lalabas, hinawakan ang kanyang mga braso sa itaas at nanginginig ang mga ito, lahat habang umiiyak. Kailangan mong iligtas siya please. Pagmamakaawa ko, patuloy na naiyuyugyug siya. Iligtas mo ang baby ko. Please huwag mo siyang saktan. Hinawakan niya ang mga braso ko, pinipigilan ang panginginig. Calm down, seryosong sabi niya. I am. Walang tigil ang pag-agos ng luha, paano kung patayin siya? Paano kung nasaktan siya? This is all my fault. Ako ang dahilan kung bakit kinuha si Owen. Paano? Nanginginig ang boses ko. Huminga ng malalim si Carter, binitawan ang mga braso ko. Gusto nilang pumunta ako sa bodega na ito dala ang pera bukas. Ang aking mga tauhan ay gumagawa ng isang plano ng aksyon. Pupunta ako doon, ibibigay ang pera, kunin ang bata, at lalabas. Umikit siya, halatang galit. Paano kung bitag? Paano kung ligtas si Owen? Tanong ko, hindi kaya isang trick ito? Owen, naguguluhang tumingin sa akin si Carter and I gave him a look. My son, oh, walang bitag. Pagkatapos ng tawag, nagpadala siya ng pruweba. Walang ganang sabi niya na parabang hindi big deal. Oh, he's trying to get on my nerves. He did this 4 years ago nang sinigawan ko siya sa pagpigil sa akin sa penthouse. AKA kinidnap ako. Be real Carter, stop acting like you don't give a shit. Mahirap para sa iyo na paniwalaan ito, ngunit naisip ko na pinuprotektahan ko siya mula sa mga mapanganib na tao tulad mo. I snapped, crossing my arms slightly. And although in the long run, what I did was shitty, this is our son we are discussing right now, and he's been taken. Enough with your attitude. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na kailangang iligtas ang aking anak dahil ligtas siya rito. Kung hindi dahil sa iyo, makikilala ko ang aking anak at hindi ako magiging estranghero sa kanyang mga mata. Ngayon aayusin ko ang kalat na ito at kilalanin ang aking anak na lalaki. Sigaw niya, pinakawala ng isang galit na buntong hininga, at humakbang paalis. May parte sa akin na masama ang pakiramdam, ngunit ang ibang bahagi ko ay hindi. Isang ama ang pinagkaita ng kanyang anak, ngunit ang aking intensyon ay para sa kaligtasan ng kaligayahan ni Owen. Hindi ko ginustong lumaki siya sa ganitong kapaligirang puno ng pagpatay, droga, at pang-aabuso sa kapangyarihan. Si Owen ay palaging interesado sa art. Palaging sinasabi sa akin ni Matilda kung paano siya umuupo at nagpapakulay ng maraming oras sa kanyang pangangalaga. Para sa kanyang edad, medyo advanced na siya. At 3, nagsimula na siyang magkulay sa loob ng mga linya, hindi lang ito mga scribble ng kulay sa papel. Nagtatago ako ng gallery ng art sa refrigerator, at araw-araw ay dinadagdagan ito ni Owen. Sa kanyang future, iniisip ko na siya ay isang artist, hindi isang fucking mafia leader. Hindi sasaktan ni Owen ang isang langaw, kahit na masama si Ricky sa kanya, nananatili lang siyang passive. Ang tanging dahilan kung bakit ako tinatakot ni Carter ay dahil kay Owen. Itataboy niya ba ako at hinding-hindi ko na siya hahayaang makita pa? Gagawin ba niyang killing machine si Owen? Oh God, mangyaring huwag hayaang mangyari ang mga tanong na iyon. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang anak ko. Bumagsak ang katawan ko pabalik sa kama kung saan ako orihinal. Nakatuon ang aking mga mata sa kisame, dahil wala akong ibang gagawin dito kundi magpainit sa aking kakilakilabot na mga pagpipilian sa pagiging magulang. May katwiran ang galit ni Carter, pero sana lang ay hindi siya pilitin ng galit niya na gumawa ng anumang padalos-dalos o hindi nararapat. Kung nalaman kong may anak akong katulad niya, walang duda na magagalit ako. Sana lang ay makita niya ang katwiran ko para itago siya sa anak niya, sana maintindihan niya ang mga takot ko, kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Sa kabilang banda, si Carter. Nakapatong ang mga paa ko sa harap ng abandonadong bodega, naiinip na naghihintay sa pagdating ni Julian. Ang aking mga tauhan ay sumilip kagabi, at nagtanim ng maliliit na bomba ng gas sa paligid ng lugar kung sakaling may magkamali. Sa ganitong paraan, sakaling magdulot pa siya ng anumang pagbabanta, siya at ang kanyang mga tripulante ay lalabas sa loob ng ilang segundo, na mahuhulog sa isang malalim na pagkakatulog. Ako ay isang tao ng aking salita, kaya ibibigay ko sa kanila ang pera, ngunit kung hindi nila subukan ang isang bagay na katangahan. Maraming beses na naiisip ko ang plano. Ibigay ang pera.
Kunin ang bata. Pagkatapos ay umalis doon. Naputol ang pag-iisip ko nang may humintong sasakyan. Ang makina ng isang 2019 Kia Stinger ay naka-off, at lumabas ang isang lalaki, marahil si Julian. Nakasuot siya ng deep-shaded sunglasses at black beanie hat. Ang kanyang mga damit ay pinasadya, jet black, at napakamahal. Ang tanging ibang anyo ng kulay sa kanyang outfit ay ang puting undershirt ng kanyang vest. He looks like a fucking idiot. Isa pang kotse, kapareho ng huling huminto, at lumabas ang dalawa pang lalaki. Ang kanilang tangkad at pananamit ay nagmumukha silang mga clone. Naglalakad-lakad ang isa sa kabilang bahagi ng kotse, binuksan ang pinto sa likod. Ito ay tumatagal ng ilang sandali, ngunit iyon ay nang si Owen ay ipinakita. Ang maliit na bata ay nasa isang estado na natutulog, ang kanyang katawan ay malata sa mga bisig ng aking karibal. Ang kanyang magulo at itim na buhok ay nakalaylay sa kanyang ulo. Walang gaanong detalye ng batang lalaki ang sumalubong sa aking mga mata, dahil malayo siya sa kinatatayuan ko. Well, nanunuya ang boses ni Julian, ang kanyang mga hakbang ay dumausdas patungo sa akin. Inaasahan kong hindi ka darating. Nagsalita siya, nakahalukip-kap ang mga kamay sa harap niya. Kanina ka pa napaka-cold-hearted, hindi ko akalain na may pakialam ka sa isang batang lalaki na sinasabi ni Robel na anak mo. Paano kung hindi? Paano kung nag-aaksaya ka ng 2 bilyon sa isang batang lalaki na hindi kahit sa iyo hindi? Ibigay mo na lang sa akin ang bata. Ungol ko, itinaas ang mga suitcases na nakapatong sa lupa sa gilid ko. I gave them a little shake. I have your money, now give me the boy. Don't try anything stupid. Matigas na sabi niya sabay kuha ng baril sa bulsa sa likod. Itutuon niya ito sa direksyon ni Owen. Kung gagawin mo, magiging kasing dali nito ang paghihiganti ko. Hinatak ni Julian ang gatilyo, at ibinaba ko ang mga suitcase na handang tumakbo. Ang bala ay lumipad sa mabagal na paggalaw, na nagpapatuloy sa normal kapag ang bala ay tumama sa balat. Natigil ang pagtakbo ko nang tumama ang putok sa noo ng lalaking nakahawak kay Owen. Umagos ang dugo sa mukha niya, baka sa mukha niya ang takot. Ang lalaking katabi niya ay mukhang takot na takot gaya ng isa. Pinagmasdan niya ang pagbagsak ng lalaki, ang natutulog na bata ay bumagsak sa ibabaw niya. Habang nalilito ako, at ang tunog ng tawa ni Julian ang nagpapabalik sa aking isipan sa kasalukuyan. He's laughing hysterically habang ang isang lalaki ay nag-aagawan upang kunin si Owen, na may kasamang sakit sa mga feature mula sa pagsaksi sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Hindi mo akalain na babarilin ko siya. Oh Carter, pinapatawa mo ako. Dapat nakita mo ang iyong mukha. Bulalas niya, ginagaya ang ekspresyon ko. Noah, dalhin mo rito ang bata, at itigil mo na ang pagmumukhang malungkot. Nababaliw na siya sa akin. Tawag ni Julian sa kotse, sinenyasan ako pasulong. Humakbang ako patungo kay Julian pagkatapos ibalik sa aking mga kamay ang mga suitcase. Ang lalaki, si Noah, ay mabilis na lumapit sa amin, at inabot ni Julian ang kanyang mga kamay. Ibigay mo sa akin ang pera. Hinihingi niya, at ginawa ko ang sinabi niya, iniabot ang mga suitcase. Ang lalaking may hawak kay Owen ay mukhang naliligaw, sa gilid ng luha kahit na. Dumausdas si Julian sa kanyang mga tuhod, binubuksan ang 2 case. Binabaliktad niya ang mga stack ng pera sa bawat isa, na binibilang ang mga ito ng mabilis. Pagkaraan ng 1 minuto o 2, bumalik siya sa kanyang mga paa. Magaling makipagnegosyo sa iyo, ngumisi siya, nagsimulang maglakad palayo. Ibaba mo Noah ang bata at sumakay sa kotse. Tama na ang PT party mo. Ibinaba ni Noah si Owen ng maingat hanggat kaya niya, at mabilis na tumakbo. Naghihintay ako hanggang sa mawala ang 2 sasakyan para lumipat kay Owen. Ang pagkagambala ay isang paraan lamang para mabaril. Nagsisimula ng magising ang maliit na bata nang bumagsak ang katawan ko sa lupa para tingnan siya. Sa mukha pa lang niya, walang pagkakataon na hindi siya akin. Kulot lang ang buhok niya at kasing kulay ng balat gaya ng napansin ko dati, replika ko ang ilong niya at parang kay daddy ang baba niya. Habang tinititigan ko siya ng matagal, nakita ko na rin si Robley sa kanya. Ang mga tainga ni Owen, bagamat halos hindi nakikita ng kanyang floppy hair, ay kasing tulis ng sa kanya. Siya ay may maliliit na freckles, at siya ay nagpakita ng bahagyang dimple sa magkabilang gilid ng kanyang mukha, gaya ng ginawa ni Robel. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Owen, agad itong tinakpan mula sa sikat ng araw. Habang ganap na nakamulat ang kanyang mga mata, huminto ang aking ulirat sa pagtitig at naalala ko kung ano ang misyon. Dumausdes ang mga braso ko sa ilalim ng maliit niyang katawan, at nagsimula akong tumayo kasama niya. Nasaan ang mommy ko? Inaantok na tanong ni Owen, ang mga gamot ay unti-unting umaalis sa kanyang sistema. Pinaupo ko siya sa backseat ng kotse ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Malapit mo nang makita ang mommy mo, son. Nananatiling kalmado ang boses ko at sinusubukan kong ilabas ang isang palakaibigang tono. Ang huling bagay na kailangan ko ay ang aking anak na hindi matakot sa akin.
Paikot-ikot ang mga paa ko sa sasakyan papunta sa driver's side. Pagkatapos buksan ang pinto at umakyat sa loob, ini-start ko ang makina, at binilisan namin, sa isa pang misyon upang makauwi sa isang piraso. Sa kabilang banda, si Robel. Hinayaan ako ni Carter na maglibot-libot sa bahay habang wala siya ngayon. Naisip niya siguro na ang pagtira sa akin sa isang maliit na kwarto ay magpapalala lang sa aking pagkabalisa. Ang gusto ko lang ay bumalik ang aking anak, ligtas sa aking mga bisig. Kung bumalik lang kami sa Florida, kumakain ng hapunan ng magkasama sa sofa at nanunood ng Blues Clues. Kung yakapin niya lang sana ako nang sunduin ko siya pagkatapos ng mahabang araw sa kainan. Miss ko na yun, sobra. Iyan ang uri ng buhay na inaasahan ko para kay Owen, hindi itong uhaw sa dugo na gang. Kami ay hindi mayaman, kahit na madalas na nahihirapan, ngunit ang lahat ay nalutas, ang aking sweldo ay nagiging matatag, at kami ay nasa tamang landas patungo sa isang komportableng buhay. Napakaraming ibibigay ni Owen sa mundo, hindi kunin. Sa pagkakakulong niya dito sa piling ko, matutong pumatay, aalisin lang nito ang potensyal niya. Like with the painting, advance siya sa ganyan. Paano kung gusto niyang maging artist? I doubt Carter will allow that. Sinunggang leader ang natutuwa magpinta. Si Owen ay isa ring matalinong bata, nagsimula pa siyang magsalita sa 9 na buwan. Medyo nakakabaliw isipin, pero ginawa niya. May bahagi sa akin na umaasa na iiwan ni Carter ang kakilakilabot na negosyong ito para palakihin si Owen, ngunit alam kong hindi niya gagawin. There is no way na papayagan niya kaming umalis ulit ni Owen. So basically, both our futures are fucked. Hinding-hindi ako magiging may-ari ng bridal shop na pinangarap ko simula pa noon, hindi ako papasok sa kolehiyo para makuha ang aking degree sa culinary arts. Hindi magiging si Owen ang anumang gusto niya sa buhay, at siya ay lalaki sa paligid ng pagpatay, at sa paniniwalang kaya niyang kontrolin ang sinumang magustuhan niya, ang lahat ay gulo lang. Tumutunog ang alarm system sa paligid ng bahay, ibig sabihin ay may bumukas na pinto. Nagmamadali akong pumunta sa ibaba para hanapin ito. Tumigil ang katawan ko nang malapit na ito sa pintuan. Nakatayo doon si Carter, ngunit wala si Owen sa paningin. Nasaan siya? Nakuha mo ba? Okay lang ba siya? Ang mga tanong ko ay biglang umibig habang ako ay humahakbang pasulong. Pagkatapos, habang sumasagot si Carter, pinalabas ko ang kanyang tunog. Nahagip ng mga mata ko ang ulo ng isang bata na sumusulpot sa likod ni Carter. Hinahanap ng aking mga mata ang kanyang, ang pagkilala ay dumating sa aming dalawa. Mommy, bulalas ni Owen, tinulak ang mga binti ni Carter, at kamaripas ng takbo papunta sa akin. Mukha siyang marumi pero hindi ko iyon pinansin. Bumagsak ang mga tuhod ko, bumagsak sa matigas na sahig. Nakabukas ang mga braso ko, handang tanggapin ang paparating na yakap mula sa baby boy ko. Puno ng luha ang mga mata ni Owen at ganoon din ang akin. Inilunsad niya ang kanyang sarili mula sa sahig na gawa sa marmol, at sa aking mga bisig. Nagsisimula siyang umiyak sa aking balikat, niyakap ako ng mas mahigpit kaysa sa dati. Pinipigilan ko ang aking mga luha, ayokong makita ako ni Owen na umiiyak, ngunit ang aking kamay ay humahaplos sa kanyang likod, sinasabi sa kanya, ayos ka lang, baby. Ligtas ka na ngayon, hindi ka na muling sasaktan ng mga masasamang tao. Pangako ko. Pasimpleng tumango si Owen, pinulupot ang kanyang maiikling binti sa akin, habang ako ay nagsimulang tumayo kasama niya. Lumipat ang mata ko kay Carter, at ipinakita niya ang hindi mabasang ekspresyon. Parang malungkot, baliw, at masaya ng sabay-sabay. Let's get you a bath. Sabi ko kay Owen, inilipat ang kanyang bigat sa aking balakang. Umusog ang ulo niya bago ibalik sa balikat ko. May tub ka ba? Mahina kong tanong, sobrang saya na galit kay Carter sa mga sandaling ito. Tumango lang siya, sinenyasan akong sumunod. Pagkatapos ng isang hanay ng hagdan, at 2 mahabang pasilyo, narating namin ang pinto sa banyo. Itinulak ni Carter ang pinto, bumungad sa akin ang pinakamagandang banyo na nakita ko. Ang mga dingding ay bato, inilagay na parang hindi pantay na mga bricks. Lahat ng appliances ay nilagyan ng marble tile, ang bawat pattern ay natatangi, ngunit tumutugma sa tema ng kwarto. Habang naglalakad ka papasok, isang glass at stone shower ang nasa harapan mo, at sa kanan mo, isang tan-tinted na counter na may salamin at lababo ay nakapatong sa dingding. Sa paglalakad papasok, makikita mo ang isang nakatile na bathtub sa harap mismo ng bintanang may kurtina. Pagkatapos sa tabi nito, isang vanity ang inilagay at ang counter ay puno ng anumang mga gamit sa banyo na maaaring kailanganin mo. Nakakonekta doon ang isang mas malaking counter, na may mas malaking lababo at salamin kaysa sa huli. Hindi ko namalaya na nawala na ako sa pag-iisip, hanggang sa bahagya akong tinulak ni Carter papasok ng pinto. Nilagpasan niya kami ni Owen, papunta sa bathtub. Ang kanyang mga tuhod ay maingat na dumudulas sa sahig, ang kanyang mga kamay ay pinipihit ang mga gripo sa isang mainit na temperatura.
Nang halos kalahati na ang laman ng tub, inilapag ko si Owen at sinimulang hubaran siya mula sa maruruming damit na suot niya. Nang matapos iyon, napuno na ang tub, at pinatay na ni Carter ang umaagos na tubig. Malinaw na naglagay ng bubble bath si Carter, dahil halos masakop na ng mga bula sa tub ang maliit na katawan ni Owen. Wala nang bakas ng kalungkutan ni Owen. Siya ay tumawa, nagsaboy, at humihip sa mga bula. Nakakapanibagong makita siya sa ganitong paraan, hindi ang umiiyak na gulo niya noon. Minsan ko lang siyang pinaliguan ng bubbles. Nagamit namin lahat, wala na talaga akong pera para kumuha ng isa pang bote. Isa iyon sa pinakamasayang araw ko kasama si Owen, ito na siguro ang pangalawa ko. Umupo si Carter sa gilid, pinagmamasdan si Owen habang nililinis ko siya sa lahat ng dumi. Nagpasalamat ako sa Panginoon matapos walang nakitang sugat o gasgas sa kanyang katawan. Bumalik si Carter sa gilid ko matapos ang pag-scrub down ni Owen, na natiling tahimik, na para bang natulala siya sa paningin ni Owen, na malamang siya. Si Owen naman ay bumalik sa pagtilamsik ng tubig sa paligid ng magulo. Napakaraming kapayapaan sa mga minutong ito na magkasama. Walang away, sigawan, galit, o lungkot. It was just calm. It felt like everything just fit together. Salamat, bulong ko kay Carter habang hindi nakatingin si Owen. No, salamat, nagsalita si Carter, hindi inaalis ang tingin sa anak namin. Paano ako aalis ngayon? Sa kabilang banda, si Matilda. Ilang araw na ang nakalipas. Nagising ako sa isang panimula, sa isang silid na hindi ko pa nakikita. Inilibot ng aking mga mata ang buong silid, sinusubukang malaman kung nasaan ako. Hindi ito ang iyong inaasahan sa ibang mga kwento ng mga taong kinidnap. Ang ganda ng kwarto, halos mas maganda kaysa sa amin ni Jason. Maluwag ito, malamang na kasing laki ng isang normal na laki ng sala. Ang tatlo sa mga dingding ay pininturahan ng isang simpleng puti, habang ang isa na nakahiga sa kama ay may hawak na isang detalyadong grayish-brown na wallpaper. Ang isang malaking bintana ay nagbibigay daan sa sikat ng araw na sumikat sa silid, na nagbibigay ng sapat na natural na liwanag upang makatipid ng kuryente mula sa mga ilaw sa kisame. Dalawang mas maliliit na bintana ang nakasabit sa tabi ng malaki, at isang dobleng bintana ang nakalagay sa dingding sa tabi ng iba pang mga bintana. Ang gray na carpet ay nagpagaan lamang sa silid. Nakakagaan ng pakiramdam ang makitang si Ricky ay natutulog sa tabi ko, sa ilalim ng mainit na nakaaaliw na kumot ng mukhang modernong kama. Sa pagpapasya na hindi siya gisingin at magdulot ng kaguluhan, dahan-dahan akong bumangon sa kama, halos malaglag sa sahig sa kahinaan ng aking mga paa. Nakahawak ang kamay ko sa dresser, sinusubukang gumawa ng kaunting ingay sa pagbangon ko muli. Ang aking mga paa ay naglalakbay sa paligid ng silid, literal. Ilang gamot ba ang nilagay nila sa akin? Naghahanap ako ng anumang bagay na maaari kong gamitin bilang sandata, o bakas kung nasaan kami. Hinahanap ng katawan ko ang daan patungo sa bintana, at hinahanap ng mga mata ko ang tanawin sa labas. May mga lalaking naka-black suit men in black, totally going to make that joke later, anyways. Binabantayan ang pasukan ng property, at may nakikita akong maliliit na figure sa lugar ng puno sa tabi ng border. Nakakatamad na trabaho. Biglang tumunog ang doorknob, at halos kumawala ang sigaw sa labi ko. Sa halip na mahuli akong gising, mabilis akong bumalik sa kama, inilulunsad ang aking sarili sa carpet, at tumilapon sa kaliwang bahagi ng kama. Hindi ko namalayan, nasa gilid na pala si Ricky, at sa pagkakabangga ng katawan ko sa kama, tumalon ito sa unan sa tagiliran niya, at mabilis siyang nahulog sa gilid. Shit! Bulong ko habang si Ricky ay nagsimulang umiyak ng malakas. Gumagalaw ang aking katawan mula sa kama, gumagalaw upang tulungan ang aking kawawang anak. I'm sorry honey, I didn't realize. Ang tanging nanggagaling sa mga labi ko ay paghingi ng tawad habang itinataas ko siya at pabalik sa kama. Sa wakas ay bumukas ang pinto, at pumasok ang isang maliit at matambok na matandang babae. Kulay grayish-brown ang buhok niya, at parang porcelain doll ang balat niya. Nakapatong ang katawan ko sa kama, sinusubukang pakalmahin si Ricky, ngunit habang papasok ang ginang, nanlalaki ang mga mata ko sa kanya. Makinig ka, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, hindi ko alam kung bakit ako nandito, pero ilalabas ako ng asawa ko dito sa lalong madaling panahon. Name your price. Umalangaw-ngaw ang boses ko sa buong kwarto. Ang mga iyak ni Ricky ay humihina nang magsimula akong magsalita, na pinahahalagahan ko. Hulaan mo kung sino ang kumukuha ng ice cream sa sandaling makatakas tayo. O paano ako mamatay para sa isang cookie dough ice cream na may rainbow fucking.
Sprinkles. Naputol ang pag-iisip ko nang tumawa ang babae na siyang nagpapataas ng aking kalituhan. Ang kanyang mga tawa ay umalangaw sa silid sa loob ng 30 segundo. Anong nakakatawa? Tanong ko, hinihimas ang ulo ni Ricky, unti-unti nang naiinis. Hindi kailangan ng boss ng pera, nagsasalita siya, na nakahalukip-kap sa harap ng kanyang maliit na frame. Malapit ka na niyang makita. Huwag kang mag-alala. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya, tinatapik ang paa ko sa carpeted floor. Kailangan ng amo ang ibang batang lalaki para sa pera o kung ano. Nagkibit-balikat siya, humihingi ng 2 bilyon o kung ano. Nanlaki ang mata ko. Opisyal ako ang pinakamasamang babysitter. You're saying this so nonchalantly. That's a 3-year-old boy being sold. Tumataas na ang volume ng boses ko, at handa akong atakihin ang bitch na ito. Calm down dear. Napabuntong hininga ang babae. He's being ransomed to his father. Hindi ako nag-aalala sa kanya. Oh fuck. Sasapakin ako ni Bianca. Pirmahan ang aking sertipiko ng kamatayan, mas mabuting mag-incognito ako. You're ransoming him to his father. Alam mo bang delikado yun? Sigaw ko sa ginang. Ito ang nagpapasweldo sa boss. Nagkibit-balikat siya, at kapag siya ay nabayaran, kami ay binabayaran. Well, ano ang kinalaman namin ng anak ko dito? Pagdududa kong tanong sa ginang. Mas sangkot ka dito kaysa sa alam mo dear. Ngumisi ang matandang babae, pero sasagutin ang mga sagot mo, kapag handa na ang boss. Tumalikod siya para umalis. Until further notice, you will be staying here. Kumatok ka ng 3 beses sa pinto kung kailangan mong gumamit ng banyo. Si Aston, ang guard ay nasa labas ng iyong pinto, makikita na makarating ka doon. At magdadala ako ng pagkain sa buong araw. Kumatok ka sa pinto ng 5 beses kung gutom ka, at kumatok ka sa pinto kung mamamatay ka na. Ngumiti siya ng masama sa akin bago mabilis na lumabas. Ang lock ay nag-click, at ang kakilakilabot ay pumupuno sa aking isipan habang pumapasok ang katotohanan. Mommy, ang sakit ng ulo ko. Humagulhol si Ricky, hinihimas ang kanyang bagong tuklas na bukol mula sa pagkahulog. Alam ko, sweetie, sorry sa pagtalon sa kama. Ang sinseridad ay dumadaloy sa aking boses, at sinusubukan kong pakalmahin siya. Ayos lang po mommy. Who's that mean old hag? Tanong niya sa akin, at napabuntong hininga ako sa napili niyang salita. Damn, dapat natutunan niya ang lengguwahe na iyon mula sa kanyang ama, tiyak na hindi ako. Imposibleng ako ang magsasabi ng mga karumal-dumal na salita sa isang bata. Talagang hindi. Ricky, don't speak about others that way. Napabuntong hininga ako, umupo sa gilid ng kama sa tabi niya. Bakit mommy, lagi mo namang pinag-uusapan si Daisy sa yoga class mo? Inosenteng pagsasalita niya, nagsalubong ang mga kilay sa pagkalito. Shit, sige na Matilda, mag-isip ng isang bagay na mabilis. Daisy is a snapping turtle that the yoga instructor keeps in the studio. Then how is she being a whore? Tanong niya, dahilan para mapabuntong hininga ko. Ricky, enough, matigas kong sabi. Umakyat sa mga kumot sa tabi niya. Nakita ko ang isang remote sa side table, at kinuha ko ito, nalilito sa kung ano ang dapat nitong gawin. Pinindot ko ang power button, at isang patch sa kisame ang bumukas at ibinababa ang isang malaking TV. What the fuck? May Netflix ba ang bagay na ito? Pinindot ng aking mga daliri ang mga random na buttons, ilabas ang isang icon na menu. The fucking do hell yeah. Well, alam ko kung ano ang magpapanatiling abala sa akin. Sa kabilang banda, si Robel. 1.5 linggo nang wala si Carter. Umalis siya para sa negosyo ilang oras pagkatapos naming paliguan si Owen. Para siyang bigo at galit na galit, at malinaw na nakatutok sa akin ang galit. Pagkatapos maligo ni Owen, sabay kaming kumain ng hapunan. Umorder si Carter ng take-out na Chinese food, at kumain kami ng noodles namin ng tahimik. Ngunit, hindi nagtagal pagkatapos umikot ang katahimikan ay bigla siyang tumayo, at ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa. Hindi ako makapaniwala sa'yo, Robel. Ungol niya. Paano mo nagawa ito? Anak ko yan. Bakit hindi ko alam ang tungkol sa kanya? Sigaw ni Carter. Tumalon si Owen, at gayon din ako, ngunit ipinahayag ng aming anak ang kanyang takot sa ibang paraan kaysa sa aking sarili. Umalis siya sa upuang kahoy niya, at sumugod sa kandungan ko, niyakap ako ng mahigpit. Umabot ang tingin ko sa mga mata ni Carter, at ang malamig niyang kilos ay parang nanghihinayang sa mga salita at kilos niya sa mga galaw ni Owen.
Nice job, nanunuya ako, pinasadahan ng malambot na kamay ang itim na buhok ng anak ko para pakalmihin siya. Tinitigan lang kami ni Carter ng matagal, halos hindi kumukurap. May karapatan siyang magalit, ngunit hindi sa harap ni Owen. Pagkaraan ng ilang minuto, bumagsak si Carter, isinara ang pinto ng dining room sa likod niya. Medyo tumalon si Owen sa hawak ko bago nagsimulang umiyak ng malakas. Madaling sabihin na takot siya. Hush, Owen. Umalma ang boses ko, bahagyang umalog sa dark wooden na upuan. Humina ang iyak ni Owen, ngunit halatang nanginig pa rin siya. Hindi niya sinasadyang sumigaw, nagalit lang siya na may kumain ng lahat ng cookies niya. Sambit ko, hinalikan ng bahagya ang noo niya. Bibigyan ko siya ng cookie. Ngumuso si Owen, kumukuha ng fortune cookie mula sa mesa. Umalis siya sa kandungan ko sabay abot ng kamay niya. Come on, mommy, pasayahin natin siya ulit. Pinunasan niya ang natitirang luha niya, suminghot habang ginagawa niya. Sandali, wika ko, kumuha ng napkin sa gitna ng malaking glass table. Blow, magiliw na utos ng boses ko, habang hawak ko ang tissue sa ilong niya. He does as I ask, scrunching up his face and blowing into the tissue. Tinatanggal ng kamay ko ang maruming tissue, inilalagay ito sa isa sa mga walang laman, ngunit maruruming plato. Pwede na ba tayo, mommy, please? Tumango si Owen at hinila ang braso ko. Yes, okay, sabi ko, nagpakawalan ng mahabang buntong hininga. Itinulak ako ng aking mga paa, at hinawakan ng aking kamay ang maliit na kamay ni Owen. Agad siyang tumakbo, naiwan akong mag-jog para makasabay sa kanya. Up these stairs, sabi ko sa kanya, papunta sa opisina ni Carter. Nag-jogging kami sa hagdan ng marmol, halos madulas ng 2 beses, ngunit humalakhak sa isang grupo ng mga tawa habang ginagawa namin yun. Walang tigil ang excitement ni Owen, at parang baliw siyang tumatakbo. Sa ganitong paraan, tawag ko, sabay turo sa kanan. Sinusundan namin ang maikling pasilyo, at kumatok si Owen sa pintuan ng opisina. Cookie, humagikik siya, itinaas ang mga kamay. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto, at ang galit na si Carter ay napalitan ng kalmado. Itinaas ni Owen ang kanyang kamay, inalok ang dinurog na fortune cookie sa kanyang ama, na hindi mapigilang humagikik. Now you can't be mad. No one gonna take your cookie. Binigyan ako ni Carter ng nagtatanong na tingin, bago ibinalik ang atensyon kay Owen. Yumuko siya sa kanyang taas, kinuha ang fortune cookie sa kanyang kamay. Salamat, Bob. Nagsasalita siya ng may matamis na ngiti. Tunog ni Owen, rocking onto his tippy toes. Are you still mad? Tanong niya, bahagyang iniling ang ulo. Inilagay ni Carter ang cookie sa kanyang bibig, mabilis na kinain ito bago binigyan ng masamang tingin si Owen. I'm not mad, wika nito bago hinila si Owen paharap at sinimulang kilitiin. Bumagsak si Owen sa sahig sa kakatawa. Namimilipit siya, sinipa ang kanyang mga binti at ipinulupot ang kanyang mga braso. Stop it! Humagikik siya, hindi ako makahinga. Pagkaraan ng ilang segundo, pinigilan ni Carter ang kanyang pag-atake, kinuha si Owen sa sahig, pinatayo siya. Pinagmamasdan ko ang eksena ng may pagtataka, sobrang natural nila sa isa't isa, kahit na halos hindi pa sila magkakilala. Lumipat si Carter sa akin, inilapit ang mukha niya sa tenga ko para bumulong ng ilang salita. Pwede ko bang sabihin sa kanya? Tanong niya na ikinatango ko ng ulo. Oo, gusto kong iwan si Carter, at tumakbo kasama si Owen palayo sa buhay na ito, ngunit hindi ko maaaring ipagsapalaran ang kaligtasan ni Owen. Never, ever will I marry the man, but I know that under his wing, no harm will come to Owen, and that's my main concern. Ang mga consequences ng pagsasabi niya kay Owen ay tumakbo sa aking isipan pagkatapos kong sabihin na oo, at ang mga ito ay dumating sa bilis. Paano kung paboran ni Owen si Carter? Itatabi ba ako? Si Carter ba ang magsisimulang itulak ako sa gilid? O tuluyan na niyang kukunin ang baby ko? Nagdasal at nagdasal ako ng mga sandaling iyon na ipagbawal ng Diyos ang mga ganitong bagay. Lumayo si Carter sa akin, hinawakan si Owen sa kanyang mga bisig ng mapaglaro. Iniindayog niya ito ng kaunti bago ipahinga ang masiglang bata sa kanyang balakang. Owen, do you know what a daddy is? Tanong ni Carter sa kakaibang malambing na tono, hindi ko pa nakikilala. Ang mga mata ni Carter ay kumikinang sa kagalakan habang hawak niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, at magkasya ang mga ito. Para silang kambal, ang pinagkaiba lang ay bata pa lang si Owen. Halos lahat ay tugma, na ginagawang walang alinlangan na madaling makita na sila ay magkamag-anak. Bahagyang umiling si Owen, bago bumangon na may bakas ng curiosity na nakaukit sa kanyang mukha.
Oh, tinatawag ni Ricky si Tito Jason, Daddy. Kaibigan ka ba ni Ricky? Napakunot ng noo si Carter sa bahagyang pagkalito nang makitang walang katuturan si Owen, ngunit nananatili ang kalmadong ngiti sa kanyang mukha. A daddy is someone who helped bring you into this world. Kilala mo ba kung sino ang daddy mo? Ah, Elmo. Medyo nalilito si Owen, pero magiging ganoon din ako kung iisipin kung si Elmo ang tatay ko. Isang maikling tawa ang pinakawalan namin ni Carter, inilipat si Owen sa kanyang balakang. No, I'm your daddy. Mahina siyang nagsasalita, mahinahong naghihintay ng sagot. Oh, really? I was always too mad that Ricky got to say daddy because I wanted to. Now I can show him that I've got one too. Bulalas ni Owen, niyakap ng mahigpit si Carter habang nakaharap sa akin. Mommy, kailan natin makikita ulit sina Ricky at Tita Matilda at Tito Jason? Excited na tanong niya. Mayroon akong sabihin sa kanila ang tungkol dito. Bahagyang sumimangot ang mukha ko. Hindi na yata namin sila makikita. Siguro it's for the best, hindi na nila deserve na maramdaman ang takot ko o mag-alala sa amin. Sobrang stress na ang naidulot namin sa kanila, and I hate it. Hindi ko alam, Owen. Baka sa susunod na araw, sagot ko, tumahimik para hayaan si Carter na magkaroon ng moment nila ni Owen. O anong gagawin ko ngayon? Hindi ako makatakbo, hindi ko maalis si Owen nang hindi pinapatay. Ano na kaya ang mangyayari sa amin? Dahil sigurado akong alam kung hindi ko hahayaang maging tulad ng kanyang ama si Owen. Sa kabilang banda, si Matilda. Mababaliw na ako, isang buong linggong nakulong sa kwartong ito. Araw-araw pumapasok dito ang tangang katulong at may dalang pagkain, na lagi kong kinatatakutan ay lason, at iyon talaga. Walang iba kundi ang TV, na lalong nagpapabaliw kay Ricky. Nagrereklamo siya tungkol sa pagiging gutom, kahit kakakain lang namin, bawat isa pang minuto, at sa pagitan, tumatakbo siya sa paligid ng silid na parang isang baliw na sumisigaw tungkol sa pagkabagot. Nakakainis talaga dahil sinusubukan kong panoorin ang Grey's Anatomy. Pinapahintulutan kami ng gwardya na maligo araw-araw, salamat sa Diyos, ito ay magiging 10 beses na mas masahol pa kung ako ay bastos at kasuklam-suklam. Mommy, bulalas ni Ricky, nagsasalita ng napakalakas, sa mismong tenga ko. Kumunot ang mukha ko at napagtanto ko na kakailanganin ko ng hearing aid dahil kakapap niya lang ng eardrum ko. Ibinaling ko ang ulo ko, binawi ko iyon mula sa kanya. What? Ricky then proceeds to tackle me on the bed, sumisigaw pa ng mas malakas. Play pirates with me please. Gumulong ako sa kama, binuhat si Ricky sa kanyang kilikili. Calm the hell down. Bahagyang tumaas ang boses ko, napahawak siya sa mukha ko. Mommy said a bad word. Hell, hell, hell. Ginaya ni Ricky, dahilan para ibagsak ko siya pabalik sa kama. Don't ever say that again. Naririnig mo ba ako? My mommy voice comes out. Those are mommy and daddy words, not Ricky words. Tila nabawasan ang aking pagkadismaya, nang makitang si Ricky ay nagsimulang maiyak. Sorry, wika niya sa malumanay at malungkot na boses. Napapikit ako, nagpakawalan ng konting buntong hininga. Gumalaw ang mga paa ko papunta sa kama. I'm sorry for getting angry, but just don't say that word again, okay? Iniyuko niya ang kanyang ulo, bahagyang sumunghot bago kumilos para bigyan ako ng isang mahigpit na yakap, which I gladly accepted. Umakyat ang katawan ko sa kama, pinaupo si Ricky sa tabi ko habang binubuksan ko ulit ang TV. Anong gusto mong panoorin, hon? Paw Patrol. Masayang bulalas niya, habang papasok ako sa search bar. Dumating ang palabas at pagkatapos ng 1 minuto o higit pa sa panunood, ang aking isip ay nababato at naliligaw sa kailaliman ng aking mga iniisip. I wonder kung anong ginagawa ngayon ni Jason. Hinahanap niya ba ako? Ano ang ginagawa niya para mailabas kami sa impyernong butas na ito? Madaling sabihin na mahal kami ni Jason ni Ricky, seeing as we are his family. Though, I haven't seen anything on the news about our disappearance. Ibig sabihin taken na rin siya. Walang salita para ilarawan kung gaano ko siya kamiss. It's been weeks since we last saw each other, at nababaliw na ako. Speaking of baliw, ang fucking maid lady na ito ay nakakakuha sa aking huling lakas ng loob. Kagabi inihain niya ang manok ko ng malamig. Ang ilan sa mga gisante sa plato ay nagyelo pa rin. Nakakakilabot kung paano kami kumain ng anak ko, kapag wala kaming ginawang masama. Ewan ko ba, baka yun lang ang entitlement ko magsalita. Lumilipad tuloy ang isip ko kina Bianca at Owen. Ligtas ba sila? Tama ba ang pagtrato sa kanya ng ama ni Owen?
Such a shitty situation we are in. Gusto ko lang balikan yung ilang linggo na nakalipas nung masaya kaming lahat. Ngayon, kami ng anak ko ay napadpad dito, nangungulila sa aking asawa at sa aming mga kaibigan. Nawawala na ako ng pag-asa na makitang muli si Bianca o si Owen, dahil nasa hawak na sila ngayon ng isa sa mga pinakamasamang gang sa West Coast. Ngunit may pag-asa pa rin akong makitang muli si Jason. If they would let me meet with this boss guy, baka pwede kaming makipag-ayos, pero hindi. Gusto nilang makulong kami sa nakakainip na kwartong ito. Hindi ko na rin mapanood ang Grey's Anatomy. Maaasar si Jason kapag nalaman niyang nauuna ako sa kanya ng 2 season. Holy fuck, nakidnap ako, at ang inaalala ko lang ay isang palabas sa TV. Sa halip, dapat ay nagpaplano ako ng pagtakas, ngunit hindi. Hindi ko napigilang manood ng isang fictional na hospital show. Fuck it, another season can't hurt. Robel and Carter flashback. 4 na taon ang nakaraan. Mahiyain at mabagal ang pagpasok ni Greg at Harry sa aking silid. Tumingala ako mula sa mga file na nakalatag sa aking desk, nalilito ang aking mga features. Sino ito? Tanong ko habang pinag-aaralan ng mga mata ko ang babaeng nasa braso ni Greg. Siya ay walang malay, ang kanyang kayumangging buhok ay nakalawit sa kanyang ulo, nagnanais na maabot ang sahig. Ang kanyang matingkad na kutis ay nabulag sa sinuman sa paligid. Wala siyang makeup, na mahirap sabihin, dahil wala siyang kapansin-pansin na mga pimples o acne mismo sa sandaling ito. Ang mga pisngi ng dalaga ay may kulay na parang isang light crimson blush, na nagdaragdag ng buhay sa kanyang mukha. Ang tanging bahid sa kinatatayuan ko ay ang lumalalang pasa sa kanyang noo. Light shade na ito ng purple, pero ang haba ay umabot sa kalahati ng kanyang noo. She was hot. Nakakita na ako ng maraming hot girls, pero walang ganito. Ang buong kilos niya ay hindi slutty gaya ng ibang babae. Nakasuot siya ng plain t-shirt na may skinny jeans. Nag-clear throat si Greg, pinutol ako sa ulirat ko. Ibinalik ko ang aking ulo sa mga lalaki, inaasahan ang kanilang sagot. Nagkatinginan sila sa isa't isa, ni hindi nagsasalita. Sasabihin mo ba sa akin o ano? O kailangan ko bang alisin ito sa iyo sa ibang paraan? Si Harry ay humakbang pasulong, nagsimulang magsalita. I'm sorry sir. Gumagala lang siya sa docks, at nahuli namin siya bago pa siya makarating sa trade. Ipinapaliwanag niya. I don't think she's a spy, kaya hindi namin siya dinala sa mga selda. May dala siyang duffel bag na puno ng damit, parang tumakbo siya palayo. Besides, ang mga selda ay puno ng lalaki, kaya mapanganib na ilagay siya doon. Naiirita ako sa pag-uutol niya, pero inalis ko iyon. Pinag-aaralan ng aking mga mata ang mga lalaki, malinaw na inis na iniistorbo nila ako sa kaguluhang ito, ngunit may bahagi sa akin na naiintindihan ang kanilang pangangatwiran. Anong gagawin ko sa kanya dito sa taas, you fox? Nagriring ang tono ng pagtatanong ko nang tumayo ako sa upuan ko. Nagkibit balikat silang dalawa, bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Hindi namin alam, boss. Ang alam lang namin ay hindi ligtas na lugar ang mga selda ngayon, lalo na't wala siyang malay. Sagot ni Greg, na hindi komportable na inilipat siya sa kanyang mga bisig. Mahina ang pag-ungol ng boses ko habang papunta ako sa harap ng desk ko. Dalhin mo na lang siya sa guest bedroom, haharapin ko siya bukas. Utos ko, nakasandal sa desk ko. I-lock mo ang pinto, at mababantayan ito ng isa sa inyo ngayong gabi. Hindi ko kailangan ng kalokohang ito ngayon. Kahit kailan sa buhay ko ay hindi ko pinatuloy ang isang babae sa bahay ko. Usually, she's kicked to the curb the moment I'm done with her. Kaya bakit napaka-espesyal ng babaeng ito? She's hot as fuck, oo. Para sa lahat ng alam namin na maaari siyang maging kaaway. Ang aking mga paa ay bumabalik sa aking mesa, nagpakawala ng buntong hininga habang tinatamaan ng aking puwet ng cool leather. Napakaraming paperwork, napakakaunting oras. Present time. Sa kabilang banda, si Robel. Ilang araw na rin akong hindi kinakausap ni Carter na hindi naman ako makapagreklamo. Siya ay nakakulong sa opisinang iyon sa halos buong araw, doing what God only knows. Probably fucking another bitch. Ngunit hindi iyon ang aking negosyo. Sa kanyang pagtatrabaho bagaman, mayroon akong lahat ng oras sa mundo upang sundin ang aking semi-normal na gawain kasama si Owen. Sabay kaming kumakain ng lahat, nanunood ng movies, naglalaro ng tagutagwan, na natutupad ang pangarap ng aking anak. Lumangoy kami sa pool sa likod ng bahay, tinutulungan ko siyang magbasa gamit ang mga random na libro sa paligid, just everything kaya kong sulitin ang oras ko sa kanya. Ito ang mga bagay na hindi ko nagagawa sa kanya, at minamahal ko ang bawat sandali nito. Ang araw-araw na pag-uwi ay puno ng trabaho, at higit pang trabaho. Kaunting oras lamang ang ginugugol sa pinakamahalagang bagay sa akin. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalaya, ngunit napakakulong.
Pero, sa ngayon, hanggang sa makaalis kami dito, susulitin ko ang oras na ibinigay sa kanya. Dahil wala na akong Matilda, mas kakaunting oras na kaming magkasama kapag umalis na kami. Ngayon oo, sinabi ko na mananatili kami para sa kaligtasan ni Carter, ngunit ang pamumuhay ng ganito, nang walang magawa ay malapit ng maging impyerno. Buong buhay ko, ang pagtatrabaho ang nagpapanatili sa akin na gumagalaw. Inilayo ako nito sa aking patay na tatay, at ginawang malaya ako ng pinalaki si Owen. Ang pag-alis ng wala ito ay magiging napakahirap ng isang hamon. Maybe if Carter isn't acting like a child, palayain na niya kami. Hindi siguro, but mommy, umuungol si Owen, umuso ang kanyang maliit at mabilog na labi. Gusto ko ang cake ngayon. Ang kanyang volume ay tumataas habang siya ay nagiging mas nangangailangan para sa dessert. Siya at ako ay gumagawa ng pastry buong umaga para maging abala kami. Sigurado akong nagtagumpay tayo sa pag-asar sa lahat ng staff sa kusina, dahil kinuha na natin ang kanilang trabaho. Isa pa, nasunog na namin ang kalahati ng mga ni-bake namin, kaya napagalitan ako ng malakas ng head chef ilang minuto lang ang nakalipas. Owen, tumigil ka sa pag-ungol. Malapit nang lumamig ang cake. Ayos na kuskusin ang charred cookies na ginawa namin kanina sa baking pan. Gusto mo ba talagang kainin ito ng walang icing? Grabe, namula ang mukha ko sa pagkairita. Napuno ng hagikik ni Owen ang kusina habang naglilinis kami. Mommy, nakakatawa ang itsura mo. Bulalas niya, inihagis ang mga pinggan sa malaking lababo. O kung ganun dapat kamukha mo ako ngayon diba? Pang-aasar ko, inilagay ang pan sa lababo at lumipat sa pie pan. Ang wooden spoon sa aking kamay ay tumutulong sa pagkayod ng mga tipak ng pagkain, at kalahating nililinis ito bago kailangan ang pagkayod. Bumungad sa kanyang mukha ang pagpout ni Owen habang siya ay nagpakawala. Not funny. Oh, sige, lighten up. Pilit siyang pinapasaya ng boses ko habang inilalagay ko ang pan sa lababo. Tumigil si Owen sa kanyang trabaho, kumilos para bigyan ako ng magaang yakap. Pagkatapos ay tumalon siya pabalik, may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha habang kumukuha siya ng cookies mula sa nag-iisang dessert na hindi namin nasusunog, maliban sa cake. Mommy, can we surprise Daddy with this? Halos mapasigaw siya sa excitement. Mabilis kong tinakpan ang aking tenga, tinango ang aking ulo. Calm down buddy, we can, just calm down. Okay, bulalas niya, inihagis ang cookies sa isang plato. Si Owen ay tumakbo palabas ng kusina, pinapunta ako upang habulin siya. Paakyat siya sa magarbong hagdan ng marmol, sa puntong ito ay gusto ko nang mamatay sa pagod. Nagmamadali akong sumunod sa kanya, humihingal nang marating namin ang kahoy na pinto sa kanyang opisina. Binuksan ni Owen ang pinto, naputol ang anumang ginagawa ni Carter sa loob. Daddy, I've got cookies. Sigaw niya, nagmamadaling pumunta sa gilid niya. Napatigil si Carter sa kanyang pagsasalita, nang lumipat ang isang lalaki sa upuan sa harap ng kanyang desk. Owen, mahinang sabi ko sabay-saway sa kanya. Nanatiling nakatanim ang mga paa ko sa pintuan, nakatingin sa pinangyarihan. Mula sa likuran ay mukhang matanda na ang lalaki, kitang-kita ang kulay abo at nakakalbo nitong buhok. Kulay kayumanggi ang balat niya, halos kapareho ng sa akin. Sorry, bulong ko kay Carter habang binabaling niya ang regalo ni Owen. Ngumisi si Carter kay Owen, kumikinang ang mga mata sa tuwa sa cookies. Inilapit ni Owen ang plato sa kanyang mukha, hindi nagbigay ng puwang para pag-aralan ang binigay na cookies. Para sa akin ba ito, Bob? Medyo pagod na tanong niya habang sinusulyapan ang lalaking nasa upuan. Diretso lang ang ulo ng hindi kilalang lalaki, tumanggi siyang lingunin ako. Wow, rude. Tumango si Owen ng kanyang ulo, nagpakawala ng mahinang hagikik. Yes, Daddy, look, me and Mommy made them. Mommy and I, magalang kong pagtatama, patuloy na nakatayo sa frame ng pinto. Nag-cruise ang mga braso ko, nagiging komportable sa posisyong kinalalagyan ng katawan ko. Tumango si Owen sa pagtatama ko, nakikita pa rin ang kanyang matingkad na ngiti habang inireregalo niya ang cookies. Kumuha ng isa si Carter at isinubo yun sa kanyang bibig. It's good, ngumisi siya habang may laman pa ang bibig. Talaga Daddy, buong umaga kaming nagluluto ni Mommy. Marami kaming nasunog. Humagikgik si Owen, inilagay ang plato sa mesa. Daddy, wanna bake with us? Si Carter ay magsisimulang sumimangot, nakasandal sa kanyang upuan. I'm sorry son, today I can't. As you see I've got a guest. Nagsasalita siya ng buntong hininga. Pumatok ang ulo ni Owen sa hindi kilalang lalaki, bahagya pang pinitik ang kanyang ilong. Who's you? Who are you? Putol ko, itinatama ang grammar ni Owen.
Umubo ng ilang beses ang lalaki, pinipigilan ang sarili na magsalita. Binigyan siya ng pagod na tingin ni Carter bago siya sinagot. "He's a friend of mine." "What's his name?" Patuloy na tanong ni Owen. Si Carter ay naglalabas ng ilang sariling ubo, nakatingin sa ibaba. "Ah, buddy, this is Christopher Suarez." Ang kanyang mga salita ay naging dahilan para tumigil ako sa paghinga saglit, habang dumadaloy ang galit sa aking sistema. Ang aking mahal na anak ay ilang pulgada lamang ang layo sa aking bastard na ama. Nabaluktot ang mukha ni Carter sa isang hindi nababasa, ngunit malinaw na nakikita niya ang galit ko. "Owen, get over here." Napapikit ako nang lumiko ang aking ama sa kanyang upuan. Mukha siyang mas matanda, ngunit hindi gaanong payat kaysa dati. Siya ay tumingin malusog para sa isang beses. Ang mga mata ng aking ama ay napuno ng hindi pumapatak na mga luha habang ang kanyang mukha ay namula sa kalungkutan. Wala siyang sinabi, ngunit nakatitig habang awkward na ginagawa ni Owen sa akin. Inakay ng kamay ko si Owen palabas, na nagpasilaw sa aking ama. "Hindi ka nalalapit sa anak ko, naririnig mo ba ako?" Malakas ang pagsasalita ko na halos lawayin siya. Nagiging guilty ang ekspresyon niya, na para bang hinahanap-hanap niya ang kanyang pamilya. Which I doubt na totoo ang charade na ito. Tumango ang tatay ko, and with that, inaakay ko si Owen papunta sa sala para mawala ang isip namin sa encounter. Humakbang si Carter papunta sa sala mga isang oras matapos kong hilahin palabas si Owen. Mabagsik ang kanyang mukha, ngunit makikita ng sinuman ang bakas ng guilt na hawak niya. Kami ni Owen ay nanunood ng The Little Mermaid for the past hour out of pure boredom. Well, technically ako ang nanunood nito, seeing as Owen passed out 5 minutes in, but that's not important. Nanatiling tahimik si Carter ng ilang minuto habang nakaupo sa armchair sa kaliwa namin. Napanood pa niya ang animated na pelikula sa awkward na katahimikan. Though, maya-maya, nagsalita na rin siya. "Listen. I'm sorry. Dapat sinabi ko sa'yo na nandito siya. Pero importante ang meeting na ito." Madiin ang titig ko sa kanya habang nagsasalita ako sa mahinang tono, ayokong gisingin si Owen. "Hindi siya dapat nandito. Hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa kanya. At oo, dapat sinabi mo sa akin. Naisip mo rin ba ito? Nagdadala ka ng isang druggie sa bahay na kasalukuyang kinaroroonan ng iyong anak. Gusto mo ba talagang kasama niya ang kalokohang iyon?" "Robel, kalahati ng mga fucking men dito ay mga durugista." Sinubukan ni Carter na mga tuwiran, hindi maiwasang mapalala ito para sa kanya. "Alam mo ito, at gusto mo pa rin ang anak natin sa paligid nito. This is bullshit." Bago kami dinala dito, ligtas na si Owen sa kalokohang ito. Maayos naman ang aming pamumuhay at wala ang impluwensyang ito sa kanya. Bahagyang tumaas ang boses ko habang sinusubukan kong pigilan ang galit ko. "You were broke, Robel," pang-iinis ni Carter. "You couldn't even afford preschool. Isipin ang lahat ng mga oportunidad na mayroon siya rito na wala siya sa Florida. Bibigyan siya ng pinakamahusay na education, healthcare, at anumang bagay na maaaring kailanganin niya. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa baril, alak, at droga. Masyado siyang potensyal, at hindi niya dapat sayangin ang lahat ng walang kwentang gawaing kriminal na ito. Oo, karapat-dapat siyang ibigay sa iyo ang lahat, nakalista na, ngunit hindi siya karapat-dapat na itapon sa isang napakahirap at nakamamatay na buhay tulad ng sa iyo." Bulong sigaw ko sa kanya, pinasadahan ng kanang kamay ko ang floppy hair ni Owen. "Robel, nasa dugo niya. May potential siya sa business ko, ganyan dapat. Ipinanganak siya para ipagpatuloy ang ginagawa ko, at gagawin niya iyon." Nananatiling matigas at galit ang boses ni Carter habang nagsasalita. "Hindi siya isinilang para sa iyong karumal-dumal na paraan ng income. Hindi mo man lang alam na ipinaglihi ko siya. Kung ipinanganak siya para maging ikaw, sinubukan mo na akong buntisin. Pero hindi mo ginawa. Hell, you didn't even want me. Isinilang ang anak ko para maging ang gusto niya." Natapos na ang rant ko, at hindi naalis sa mga mata niya ang paninilaw ko. Minsan nakakalimutan ko na nakikipagtalo ako sa isang mafia leader. Pwede kang maging masaya, siguradong masaya si Owen dito. Tingnan mo lang siya, galit na wika ni Carter. He was born to be here, he was born to be near his blood and people like him. And my son deserves to have a proper family, and all the opportunities I can afford to give him. With what I have, maaring ituloy niya, kahit anong gusto ng puso niya. But at the end of the day, the price is his role in my company. Kumukulo tuloy ang dugo ko sa dahilan niya. Hindi niya kailanman mabibigyang katwiran ang pagnanais na gumawa si Owen ng mga malupit na gawain tulad ng ginagawa niya.
We will never be a proper family, Carter. Dumura ako. Ang mga maayos na pamilya ay hindi nag-aayos ng kanilang mga anak sa pagpatay. Ang mga maayos na pamilya ay binubuo ng isang ina at ama na mahal ang isa't isa, na malinaw na hindi natin ginagawa. Ang mga maayos na pamilya ay hindi nagpapatakbo ng isang fucking mafia. Nanunuya ang boses ko, malinaw ang kamandag sa aming paligid, at kahit papaano, nakatulog pa rin si Owen ng mapayapa sa lahat ng ito. Totoo ang sinasabi mo, oo, ngunit hindi nito inaalis ang tungkulin ni Owen. Ang panganay sa aming pamilya sa mga henerasyon ay naging pinuno ng kumpanya. Walang paraan sa impyerno na hahayaan kung dumating ang paunang ito sa isang malapit dahil sa iyong mga pantasya ng isang normal na buhay. Halos sumigaw si Carter, namumula ang mukha sa galit. Isang panginginig ang dumaloy sa aking gulugod habang pumapasok ang katotohanan. Talagang walang paraan para makaalis dito. Si Owen na ang bahala sa pagbaba ko. Walang argumento. Ngayon, papakasalan mo ako, at gagawing legitimate ang ating anak, o, itataboy kita, at hindi mo na makikita si Owen ulit. Sinubukan kong maging mabait, at sinubukan kong hayaan kang pumili, ngunit napakatigas ng ulo mo. Habang sinasabi niya ang kanyang pagbabanta, namutla ang mukha ko, at nararamdaman ko ang lagaslas ng tubig na umaagos sa aking mga mata. Not in a million years would they drop for him to say though, I am a woman of dignity, not pity-seeking. Ngayon, kailangan kong tanggapin ang aking pagkatalo ng buong pagmamalaki, walang paraan na ipagsapalaran ko si Owen na maiwan dito mag-isa, para sa kanyang ama na ituro sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi masabi. Marahil kasama ko rito, ginagabayan si Owen, magiging mas mabuting tao siya at tatanggihan ang kumpanya ng kanyang ama. Ako lang ang makakaasa. Fine, I'll do it. I'll marry you, but I'll make one thing clear. You will have no rule over me. I won't become a defenseless toy that you pawn in your sick game. Kung magpakasal tayo, hindi lang ikaw ang magdedesisyon. Equal power for the both of us is what I suggest. The terms roll off my tongue easily, and my face keeps its stern nature. At si Owen ay bibigyan ng pagpipilian kung papalit o hindi. Hindi ko siya papayagang mapilitan sa isang malupit na mundo kung ayaw niya doon. Si Carter ay tumatagal ng ilang sandali upang isipin ang aking mga tuntunin, tumango kaagad pagkatapos. Maaari akong sumang-ayon dyan, ngunit mayroon akong sariling kondisyon. Kung bibigyan kita ng kapangyarihang ito, at si Owen ng isang pagpipilian, dapat kang magbigay din. Ilalatag ko ito ng simple para sa iyo. Bigyan mo ako ng pangalawang anak. Previously. Maaari akong sumang-ayon dyan, ngunit mayroon akong sariling kondisyon. Kung bibigyan kita ng kapangyarihang ito, at si Owen ng isang pagpipilian, dapat kang magbigay din. Ilalatag ko ito ng simple para sa iyo. Bigyan mo ako ng pangalawang anak. Halos mapahagalpak siya ng tawa sa hiling nito, walang paraan na masasabi niya ang kanyang mga salita. Alam ni Robel na naiintindihan niya ang nararamdaman nito para sa kanya, kaya ang bahaging ito ng deal ay parang isang simoy ng katatawanan mula sa kanya. Pero hindi maiwasan, hindi nanatili ang malamig na mukha ni Carter habang pinipigilan ni Robel ang pagtawa. Pagkaraan ng ilang sandali, naging malinaw sa kanya kung ano ang kanyang intensyon. Hindi siya nagbibiro. Ang pag-iisip ng pagkakaroon ng isa pang anak sa kanya ay halos naging sanhi ng kanyang pag-iisip sa kanyang ulo. Naghimagsik siya sa kondisyon, buong pusong naniniwala na hindi siya karapat-dapat para sa kanya na biyayaan siya ng isa pang regalo na tulad nito. Inalis niya siya sa mga kalye, na mabait, ngunit halos iyon lang ang ginawa niya para sa kanya, hindi kasama ang pagliligtas sa kanyang anak. Pinangunahan niya itong maniwala na mahal niya ito at nakumbinsi itong isuko ito sa kanya. Tumanggi siyang hayaan siyang umalis sa kanyang tahanan, na, hindi maiiwasang naging sanhi ng pagtakbo niya sa loob ng halos 4 na taon. Pagkatapos, pinilit niya itong bumalik sa kanya, at ngayon ay pinipilit siya sa isang walang pag-ibig na kasal, kahit na, naniniwala siya na ito ay uusbong sa pag-ibig balang araw. If she can help it, it won't. Bagamat siya ay nagpapasalamat sa kanyang nakapagligtas na biyaya kay Owen, ang sakit sa puso na dulot niya sa mga nakaraang taon ay isang bagay na hindi niya kayang bitawan. Hindi niya makalimutan ang naging lamig niya sa kanya pagkatapos nitong ibigay ang sarili sa kanya. Ang alaala ng mukha nitong puno ng puot ay hinding-hindi mawawala sa sistema niya. Masyado lang itong nakapatong sa balikat niya. Parang ang nakaraan ay nakadikit sa kanya, at magiging imposibleng itulak ito nang magsimula itong magpabigat sa kanya. Hindi maiikot ni Robel ang kanyang ulo kung bakit siya dumanas ng sobrang sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ipanganak ang kanyang pinakamamahal na anak, na may mukha ng lalaking kinaiinisan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinangunahan nito sa lahat ng mga taon na ang nakalipas.
Ngayon, nahaharap siya sa habang buhay na desisyon na pakasalan ng lalaking nagdulot ng labis na pananakit sa kanyang buhay. Kahit na ang mga katotohanan ito ay pumipintig sa kanyang ulo, hindi siya nakadama ng kahit isang ounce ng panghihinayang para sa mga bagay na nangyari. Kung hindi niya naramdaman ang matinding kalungkutan sa mga nakaraang taon, at hanggang ngayon, ang kanyang buhay ay hindi magiging pareho. Hindi niya kayang hawakan ang kanyang mahal na anak, hindi na niya makikilala ang mabait na sina Matilda at Jason, na mga banal sa kanyang isipan para sa lahat ng kanilang mga sakripisyo. Hindi niya naiwasang pagsisihan ang pagkikita nilang lahat, at pagbibigay buhay sa kanyang magandang anak. Kahit na nararamdaman niya ito, ang tanong na iminungkahi niya ay nakaupo pa rin sa silid ng katahimikan. Handa ba siyang magdala ng panibagong buhay sa mapanganib na mundong ito? Para hatulan sila sa isang buhay ng dalamhati at malamig na mga titig. No, she wasn't. Alam ni Robel na isang stupid na subukan at tumakas muli, tiyak na mahahanap nila siya kung susubukan niya. Bukod dito, hindi niya ipagsapalaran na mapatapon at kunin sa kanyang anak. Si Owen ang lahat sa kanya. Iyon lang ang nakita niya na karapat-dapat na mabuhay sa kanyang buhay ng dalamhati at paghihirap. It was not an option kung papakasalan niya si Carter o hindi. Gagawin niya ang lahat para manatiling malapit sa kanyang anak. Magiging makasarili lang ang pag-iwan kay Owen dito para mapahamak si Carter. Ang mga sakripisyo ay dapat gawin upang mapangalagaan ang anak na kanyang minamahal. Kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi na magkakaroon ng normal na buhay, muling makita ang kanyang mga mahal na kaibigan o talagang umibig. Gagawin niya ang sakripisyong ito ng kanyang sarili at pakasalan si Carter, ngunit hindi na niya ito bibigyan ng isa pang anak. Kailanman ay hindi niya hahatulan ng isang sanggol sa buhay na ito ng paghihirap. No, mahinahong nagsasalita si Robel, puno ng determinasyon ang mga mata. No, tanong ni Carter, medyo taken aback. Inaasahan niya ang isang uri ng rant, isang galit na ekspresyon, at ang kanyang lubos na galit. Ang tanging nakikita niya ay ang passive nitong ekspresyon, at ang kapangyarihang lumalabas sa kanyang titig. Robel, pinutol mo ako sa karanasan ng kapanganakan ni Owen. Pakiusap, hayaan mo na lang akong maging doon para sa isa pa. Nanatiling kalmado si Robel, hindi magbabago ang ekspresyon at pakiramdam kahit sandali. Ang ginawa mo ang nagpaputol sa iyo sa kanyang kapanganakan. Hindi ko ito ginawa. Ang iyong mga aksyon pagkatapos ng gabing iyon na magkasama ang dahilan kung bakit ako tumakbo. Frankly, with all this bullshit that you are throwing at me, you don't deserve your demand. Nakaramdam si Robel ng kapangyarihan sa kanyang tugon, alam niya na siya ay isang matigas ang ulo na babae, at ipinagmamalaki niya ito. Natutunan niya ang kanyang mga lessons tungkol sa pagsuko. Kumunot ang noo ni Carter, dahan-dahang bumabangon ng galit. Paano niya maipagkakaila sa kanya ang isang anak? Ibibigay niya ang mundo, at tinanggihan niya ang kanyang kahilingan. Naiintindihan niya ang mga pangangatwiran nito, ngunit sana ay kalimutan na lang niya ang lahat ng ito. Walang alinlangan na ang buhay na ito ay hindi lugar para sa isang bata, ngunit gagawin niya itong gumana. Protektahan niya ang mga bata, at sanayin sila para mabuhay. Gagawin niya ito. He will make it work. Robel, pagsisimula niya, pinutol ang kanyang pangungusap habang siya ay nakatayo. Niyakap ni Robel si Owen habang natutulog, bumangon sa sofa. Magsisimula na siyang maglakad palabas ng sala, hindi pinansin ang susunod na sasabihin ni Carter. Wala nang kwenta pa siyang magsalita, buo na ang isip niya. Titig na titig si Carter sa pag-alis niya, nakatulala. Walang lumalabas sa kanya. Gayunpaman, ginawa niya. Siya ay naging. She defies him in every possible way, yet, Carter did nothing to stop her. Bakit? Bakit iba siya? Dahil ba siya ang ina ng kanyang anak? O dahil ba ang mga nararamdaman niya para sa kanya, ay higit pa sa sinabi niya sa sarili niya? Walang alinlangan na ang kanilang relasyon ay pilit, at na siya ay lubos na kakilakilabot sa kanya. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na damdamin para sa isang taong nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking sakit ng ulo? O yung babaeng ayaw lang makinig sa kanya ng kalokohan? Siguro kasi, even through the messed up relationship they had, isang nakatagong pakiramdam ng pagmamahal ang namuo para sa kanya. Sa kabilang banda, si Matilda. Ilang araw na ang lumipas mula noong huli akong pumasok sa isa sa mga kabanatang ito, at walang masyadong nagbago. Si Ricky ay lalong nababalisa at naiinip sa buong araw, at halos hindi na makaupo para manood ng isang simpleng palabas sa TV. Walang humpay siyang tumatakbo sa kwarto. Pinapatay ng mga stupid mafia na ito ang vibe ko. Bago ito, maganda ang buhay. Lagi kaming magkasama ni Jason, Bianca, Owen, at Ricky. Ngayon, si Bianca ay nagtrabaho ng labis para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit nakahanap pa rin kami ng oras upang tumambay at magsaya.
Ngayon, ang lahat ay nasa gulo. Maaring okay o hindi ang asawa ko, si Bianca at Owen ang nasa hawak ng beach Carter na iyon, at kami ni Ricky ay napadpad sa impyernong ito. Nababaliw na ako sa mga pader ng kulungang ito. Napaka-plain, walang kulay, walang tingnan. Kahit sa labas, pinag-aralan ko na ang gubat, damo, lupa. Ang tanging kawili-wiling bagay sa labas ay ang tanawin ng isang kotse na humihinto sa driveway at dumadaan sa bintana. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa aking pag-iisip, mayroon kang 5 minuto. Sabi ng guard sa may pintuan. Ngayon ang araw na makilala ko si boss, kinakabahan ba ako? Oo, galit ba ako? Oo, natatakot ba ako? Oo, gutom na ba ako? Absolutely. Ang lalaking ito ay isang mamamatay tao. Inagaw niya kami ni Ricky at tinubos si Sweet Owen. I have every intention to smack him right on the head habang nakikita ko siya. Siguro makakahanap ako ng baseball bat at matalo ang buhay na sheet sa kanya. No, sige. Kinuha ko ang suklay sa vanity, sinuklay ang basa kong buhok mula sa cooling shower ko kanina. Nakasuot ako ng parehong damit tulad ng suot ko pagdating ko dito, ilang beses na nilang nilabhan, too dirty to not wash. Masyadong abala si Ricky sa panunood ng Paw Patrol sa TV para mapansin akong naghahanda. Nahuhumaling siya sa palabas, minsan iniisip ko kung mas mahal niya ba ang palabas kaysa sa akin. Ricky, I'm going to get a shower, okay? You keep watching the show, okay? I'll be back soon. Tangulang ang ginawa niya, hindi naalis ang mata sa programa. Bumukas ang pinto, at pinalabas ako ng gwardya sa bulwagan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko habang inaakay niya ako sa tapat ng bahay, hinahabol ang mahabang pasilyo ng mansyon. Makalipas ang halos 3 minuto, nakarating na kami sa aming destinasyon. Pinagpatuloy ng gwardya ang pagbukas ng malalaking pinto sa opisina ng boss. Hindi ko na pinansin ang iba sa kwarto, nasa loob lang. Napaka-moderno ng lahat, at ang mga aklat ay nakalinya sa mga dingding, kasama ang isang malaking screen TV, mga kwadro na gawa, anumang bagay na maiisip mo. Ilang segundo rin ang lumipas bago ko nakilala ang 2 lalaki sa kwarto. Isinara ng guard ang malalaking pinto at umalis bago pa man marehistro kung sino ang nasa harapan ko. Isa sa wakas ay natanto ko, at ang aking isip ay naayos, ang aking mga mata ay napuno ng pagtataksil, at lubos na pagkabigla. Alam mo yung feeling na kapag may nanliligaw sa'yo, nasasaktan ka? No, well, anyways yun ang nararamdaman ko ngayon. Yung eye contact ko pa lang sa kanya parang masusuka na ako kagabi ng dinner. Paano? Humakbang pasulong si Jason, palayo sa kanyang ama. Nagsimula siyang lumapit sa akin, isang kakaibang masayang ekspresyon sa kanyang mga labi. My love, I am so happy that you are here. I've been trying to convince my father to let us meet for the past few weeks. Ngumisi siya, hinila ako sa isang yakap. Ang aking mga braso ay nakabitin sa aking tagiliran habang sinusubukan kong maunawaan kung ano ang nangyayari. Binitawan ako ni Jason nang maramdaman niya ang pagkalito ko. May sariling confused expression sa labi niya. Ano ba, Matilda, hindi ka ba masaya na makita ako? Tanong niya sabay hawak sa kamay ko. Ginawa mo lahat ng ito. Nanginginig na boses ko. Walang makakaintindi kung gaano ako nasaktan o natakot. Ang asawa ko, ang mahal ko, ay isang mafia man. Paanong hindi ko ito nakita noon? Paanong hindi ko napagtanto na ang kanyang negosyo ay hindi ang kanyang sinabi? Paano ako na in love sa isang halimaw? Tumango si Jason, may bahagyang ngiti sa labi. Proud ba siya sa ginawa niya? O masaya ba siya na nakikita akong nasasaktan? Binawi ko ang mga kamay ko at umatras, ngunit mabilis niya akong hinila pabalik. Layuan mo ako, Jason. Nanginig ang boses ko. Napalitan ng galit ang mukha ni Jason. Hindi ka ba masaya na makita ang asawa mo? Ngumisi siya. You are a ma, pinutol ko ang sarili ko. Nakagawa ka ng mga kahindik-hindik na bagay. Ayokong nasa tabi mo. Ang lahat ng nagawa ko ay tumulong sa aming pamilya. Ang ginawa ko nitong mga nakaraang linggo ay nagtakda sa amin ng buhay. Ang aming negosyo ay magsusumikap, at magkakaroon kami ng walang katapusang supply ng pera. Hindi mo ba ako ipinagmamalaki para sa henyong ito, plano? Huffs out ni Jason, halatang galit sa katatagan ko. Of course I am not. Ibinigay mo kay Bianca ang bangungot niya. You out of everyone should remember the nights she'd wake up crying. Bakit mo gagawin iyon sa kanya? Not even that you ransomed Owen. How could you do sa mga kaibigan natin? Tumataas ang boses ko sa bawat pangungusap na sinasabi ko. Napalitan ng lungkot ang mukha ni Jason, nakasubsob ang ulo. I'm sorry, Matilda, ginawa ko lang to, para sa future natin. We have a great future before you solid it with this, kalokohan.
Ginamit mo si Bianca. Itinuring mo siya bilang isang sangla sa iyong sakit na laro. Dinala mo pa ang isang 4 na taong gulang dito. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Laging kasinungalingan ba itong negosyo mo? Bahagyang tumango si Jason. Matilda, I never told you because I wanted you to love me. I wanted you to be happy, not dragged into it all. Please stop being upset. Stop being upset. You've been lying to me the whole time. Is your name even Jason? O nagsisinungaling ka rin tungkol dyan? Tumataas ang galit ko, pakiramdam ko isa siyang estranghero. Ni hindi ko nga kilala ang sarili kong asawa. My name is actually, panimula niya, at ako ay napasigaw sa galit na tawa. Great, just fucking great. Who the hell are you? Dahil hindi kita kilala. You could not at least be honest about your name. What have you told me that was truth? That I love you. Humakbang siya pasulong. Oh how cliché. You expect me to run into your arms and forgive you from that little statement. And quite frankly, I don't believe you. Oh damn it, I should have watched the Shane Dawson documentary on Jake Paul more. Siguro gagawin ko na huli kita bilang isang sociopath, o kahit isang psychopath kanina. Napasigaw ako ng malakas. Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Matilda? Akala ko mahal mo ako. Araw-araw mong sinabi sa akin. Bakit kailangang magbago? Halos sigawan niya ako, namumula ang mukha niya. It must change because I am in love with another you. This is not who I married. This will never be who I married. And as far as I'm convinced, I've been tricked into all of this. I don't think I want to be here anymore. Kami ni Ricky ay titira sa mga magulang ko. Wika ko, tumalikod na para lumayo sa kanya. Hinawakan ni Jason ang braso ko, pilit akong pinaikot pabalik. You are not going anywhere. This is your only home. Dito tayo magiging masaya together, no distractions, no problems. Bitawan mo ako, sigaw ko sa kanya, pilit ko mawala sa pagkakahawak niya. Isasama ko ang aking anak at aalis na ako, that is final. Lalo lang humigpit ang hawak sa akin ni Jason habang kinakaladkad niya ako papunta sa pinto, ipinapasa ang hawak sa guard na nakatayo sa labas ng pinto ko nitong mga nakaraang linggo. Dalhin mo siya sa kwarto at doon itago. Dalhin mo sa akin ang bata. Namiss ko ang anak ko. Ngumisi si Jason habang pabalik sa opisina. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.